Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa bahay, online. Tunay nga na wala tayong magagawa pagka tayo hiwalay sa ating Panginoon. Dapat tayo maging mainit sa pagpuri sa ating Panginoon. Dahil umiinit na ang ating panahon, magpatuloy lang ang ating pagpuri sa ating Panginoon. Inanayahan ko kayong tumayo upang tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito at sama-samang dudulog sa inyo at mananambahan. Salamat po, muli ninyo kaming tinipon. Nawa ang banal na Espiritu ang manguna at maggabay sa aming gawain upang patuloy magbigay ng pagpapala at kalakasan ng aming kaluluwa ang mga mensaheng ibabahagi ng iyong lingkod. Kayo po ang Diyos na dakila at makapangyarihan na aming pinagtitiwalaan. Nawa kayo ang aming maitaas at mapapurihan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at linisin sa aming karumihan. Nawa bigyan ng husay at talino ang lahat ng gaganap sa gawain ngayong gabi. Ihanda po ninyo kami at ang aming puso't isipan sa pakikinig at pag-unawa ng mga mensahe, maging ang nasa bahay at online. Ang mga kapatiran parating pa, nawain niyo pong ingatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo upang umawit ng papuri sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po dito sa ating midweek service at sa mga nasa kanilang mga tahanan, good evening po. Ating pong itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Diyos, itataas ang ngalan mo. Diyos, itataas ang ngalan mo. Awitin ay papuri. Kagalak ay nasa amin. Pinatawad sala namin. O Kristo, ikaw ay dumating, di man pansin, sa Kalbaryo'y namatay at nagalay, at ika'y inilibing, ngayon may kapiling, ngalan mo ay purihin. Diyos, itataas ang ngalan mo, aawitin ay papuri, kagalak ay nasa amin, pinatawad sala namin. O Kristo, ikaw ay dumating, di man pansin, sa Kalbaryo'y namatay at nagalay, at ika'y inilibing, ngayon na may kapiling, ngalan mo ay purihin. O Kristo, ikaw ay dumating, di man pansin, sa Kalbaryo'y namatay at nagalay, at ika'y inilibing, ngayon na may kapiling, ngalan mo ay purihin. Ngalan mo ay purihin. Amen. Next song po natin, Be It Unto Me. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free.
you have spoken and you're bringing to pass. These works disappearing, but your word will last. Be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure, carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrows. Lord, we receive it from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. Unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. According to your word, O Lord, be it unto me. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po dumako sa ating kamustahan. Ating pong kamustahin ang bawat isa sa mga narito po sa church sa pamamagitan ng pagkamay-kamay at sa nasa kanilang mga tanan sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section habang inaawit ang I Just Keep Trusting My Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky, or a heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or a heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po idadako sa ating announcements and reminders. Meron po tayong daily Bible blessing every morning po yan. From Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Yan, ang midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday. Inaanyayahan po namin ang lahat na nawa po yung makasama po namin kayo dito every Wednesday night. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship theme sa darating mong March 30, upcoming Sunday. Anong uring lupa tayo? Nahango po sa Mateo 13:3-9 at 19-23. At tinatawagan po ng pansin ang member po ng choir at ang mga nais pong sumali. Meron pong practice every Sunday, 1 p.m. to 2:30 p.m. sa Church Auditorium. Adult Sunday School class every Sunday, 3 p.m. at Begonia Room. Go We Cubao, at ito po ang kanilang mga activities.
Bible study every Wednesday and Saturday at BKBC and Tract Distribution every Saturday. Home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. Home Bible studies for 5 families San Mateo Rizal every Saturday. Worship service sa Taytay Rizal every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Lord's Supper every last Sunday of the month after Adult Sunday School class. At ang programa po na patuloy po nating itinutulak, nawa po ay magdala po ang bawat isa sa atin ng kanyang mga bisita para po bahagiin ng salita ng Diyos. Each one bring one, every Sunday po yan. Tayo po tumayo muli. Song for the Nations. May we be a shining light to the nations, a shining light to the peoples of the earth, till the whole world sees the glory of your name. May your pure light shine through us. May we bring a word of hope to the nations, a word of life to the peoples of the earth, till the whole world knows there's salvation through your name. May your mercy flow through us. May we be a healing balm to the nations, a healing balm to the peoples of the earth, till the whole world knows the power of your name. May your healing flow through us. May we sing a song of joy to the nations, a song of praise to the peoples of the earth, till the whole world rings with the praises of your name. May your song be sung to us. May your kingdom come to the nations. Your will be done to the peoples of the earth, till the whole world knows that Jesus Christ is Lord. May your kingdom come in us. May your kingdom come to the nations. Your will be done to the people of the earth, till the whole world knows that Jesus Christ is Lord. May your kingdom come in us. May your kingdom come on earth. Maaari na po tayo magsipon lahat. At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating tawagin po ang ating speaker ngayong gabi, si Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa atin lahat. Magandang gabi muli sa mga nasa bahay online. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang pagpapala ng pagpapatawad. Pagpapatawad ng kasalanan, ha? Hindi ibang patatawarin, hindi mga utang. Utang. Kasalanan po, pagpapala ng pagpapatawad. Makikita ng ating teksto sa Awit Kapitulo 32, versikulo
hanggang 5. 1 to 5, salita natin basahin. Inaanyayahan ko muna kayong tumayo at basahin natin ang ating teksto sa Awit, Kapitulo 32, 1 hanggang 5. Akong una, kayong sunod. Sabay-sabay tayo sa 5. Sabi nga dito sa ating teksto, Awit, Kapitulo 32, versikulo 1, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Nang ako'y tumahimik ay nang lumo ang aking mga buto dahil sa aking pag-angal buong araw. Sa 5, sabay-sabay natin basahin. Aking kinalala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi sa aking ang kasamaan ng aking kasalanan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa mga salita ang aming binasa at pagbubulay-bulayan. Aming pinasasalamatan ang dakilang pag-ibig ninyo sa amin. Kahit kami ay makasalanan, inyo po kang binigyan ng kapatawaran ang mga tapat na hihingi ng tawad. Salamat sa pagpapala ng pagpapatawad. Tunay na kayo ay dakila at makapangyarihan. Nagtitiwala po kami at aming pinapupurihan ang inyong kahabagan. Nawa pagkalooban po ninyo ng kaalaman at katatagan ang inyong lingkod sa paghahayag ng mga mensahe. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. Kayo pala. Hindi ako kasama. Ang pagpapala. Ang pagpapala ng pagpapatawad. Kung iisa-isahin natin, ano po? Ang atin mga pagpapala ang atin tinanggap at tinatanggap sa Panginoon. Ang isa sa mga pinakadakila ay hindi mga material na bagay. Hindi po ang mga material na bagay ang mahalaga, kundi ang espiritual. Opo. Lalo na ang pagpapatawad ng Diyos. Ano po? Bakit dakila? Sapagkat napakadakila ng halaga ng mga kapatawaran. Napakadakila ng halaga ng ating kapatawaran. Ang kamatayan ni Kristo. Buhay niya ang kanyang binuhis para tayo matubos ng ating mga kasalanan. Sinasaklaw ng kapatawaran ito ay ang lahat ng ating mga kasalanan. Lahat. Walang malalabi kundi lahat. Maging nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. At baliwala ang lahat nating pagpapala tulad ng anumang bagay sa mundong ito. Yung mga karangyaan sa buhay, kayamanan, salapi, pag-aari, baliwala. Maliban na tayo ay pinatawad at pupunta sa langit doon. Ayon sa Biblia, ano po? Aanuhin mo ang buong mundo kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. Ayon sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 36-37,
Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Wala po. Sa 37, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumba sa kanyang buhay? Ano po? Aanhin pa ang mga kayamanan, pag-aari dito sa mundong ito. At wala naman magagawa ang yaman sa ating buhay, sa kabilang buhay. Baliwala. Kung kaya, ang pagpapatawad ng Diyos ay isang sentrong bagay sa atin pananampalataya. Kaya magpasalamat tayo sa kapatawaran ng Diyos. At lagi natin hingin ang kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. May tatlong katotohanan makikita ukol sa pagpapatawad. Ano po? Ang ating mga pangunahin punto, tatlo ito. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay isang napakalaking pagpapala. Opo, napakalaking pagpapala. Pinatawad lahat ang ating mga kasalanan. Napakalaki. Pangalawa, ang hindi paghingin ng tawad ay nagbubunga ng kabigatan. Kabigatan na atin tinataglay araw-araw. Ang pangatlo, ihingi natin ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Ihingi natin ng kapatawaran ang ating mga kasalanan habang may panahon pa tayo. Ano po? Hingi natin sa Diyos ang kapatawaran. Ayon nga sa atin unang bahagi, ang kapatawaran ng mga kasalanan ay isang napakalaking pagpapala ayon sa ating teksto, awit 32, versikulo 1. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Mapalad ang pinatawad ng pagsalangsang. Ano po? Tunay na pinagpala. Tunay na pinagpala ang taong napatawad sa kanyang pagsalangsang. Sapagkat hindi na niya kailangan dalhin ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa halip na hatulan, nakatanggap siya ng biyaya at bagong pagkakataon mula sa Diyos. Mapalad ang tinakpan ang kasalanan. Ayon nga sa ating binasang teksto, ano po? Mapalad. Hindi na hinahanapan ng Diyos ng kasalanan ang taong kanyang pinatawad. Wala na. Absuelto. Ang ating mga kasalanan ay hindi lamang tinakpang, kundi itinapon sa kalaliman ng dagat upang hindi na alalahanin pa. Pampakain na lamang sa mga isda. Ano po? Ayon pa sa awit kapitulo 32, versikulo 2, mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa. Mapalad ang hindi paparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Ang tunay na pagpapala ay hindi lamang sa kapatawaran. Ano po? Kundi sa hindi na tayo tinuturing na makasalanan sa harap ng Diyos. Ipinalipat na niya ang ating kasalanan sa katwiran. Kaya nagkaroon tayo ng malayang pagkikipag-ugnayan
sa Kanya. Nakakalapit tayo sa Kanya dahil tayo pinatawad ni linis. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kung kaya, kahit anong uring kasalanan ay handang patawarin ng Diyos. Kayang patawarin ng Diyos ang lahat ng uri ng kasalanan. Kasalanan man na laban sa Diyos lamang o sa tao. Sa tao din. Malaki o maliit. Mga pagsisinungaling, maliit na kasalanan, pero pag magsimula ang chismis, nakakasunog ng kagubatan. Ano po? Kakalat. Kaya napapalaki, nagsisimula sa maliit na lumalaki. Marami o kakaunti. Paisa-isa hanggang dumami. Napapatawad po yan. Hayag o tago. Eh wala tayong maitatagong kasalanan sa Panginoon. Laging hayag sa Kanya. Kaya sinadya o nagkamali lamang. Nangadahilan lamang yan, nagkamali, pero talagang sinadya. Ginawa ang mali o hindi ginawa ang tama, ay maaring patawarin ng Diyos. Hindi sinusukat ng Diyos ang laki o liit ng kasalanan. Hindi na sinusukat o hindi tinitimbang. Ang mahalaga ay ang pusong handang magsisi. Yan po ang mahalaga. Ang handang magsisi. Maging ang kasalanan patungkol sa Diyos o sa kapwa. Hayag o lihim, sinadya o hindi, ay kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan hindi kayang hugasan ng Kanyang habag. Lahat mapapatawad ng Diyos kung ika'y lalapit at magsisisi. Ano po? Gaano man kapula ang kasalanan ay patatawarin. Ayon nga sa Isaias Kapitulo 1, versikulo 18. Sabi nga dito, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay mabagiging maputi na parang niebe. Papuputin po. Kahit gaano pa kapula yan. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Talagang lilinisin. Walang matitirang bahid sa atin. Gaano mang kapula ang kasalanan ay patatawarin. Ang kapatawaran ng Diyos ay ganap at walang bahid ng pag-aalinlangan. Opo. Totoo. Walang pag-aalinlangan at kasinungalingan. Lahat ay totoo. Kapag pinatawad tayo ng Diyos, para bang hindi na ito kailanman magagawa. Parang walang nangyari. Ano po? Ito ang tunay na hulugan ng pagiging inaring ganap. Ang pagturing ng Diyos sa atin na walang kasalanan ay dahil sa biyaya ni Kristo. Kaya magpasalamat tayo, ano po? Magpasalamat tayo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ginawa ni Kristo sa cross ay sapat na para sa atin, sa lahat natin at nating kasalanan. Lahat ng ating kasalanan ay sapat na. Ayon nga sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 10,
12 at 14, sabi dito sa Hebreo 10, sa kalooban niyaon tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, na minsan magpakailanman. Pagkahandog lamang ng minsan ng katawan ni Kristo ay minsan lamang, hindi na pinuulit-ulit, minsanan lamang, isahan lang. Sa 12, ngunit siya na makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Ayun na. Na makapaghandog ng isa lamang hain, isang hain lamang. Hindi na paulit-ulit. Sa 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Hindi natin kailangan magsakripisyo o magdusa upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Hindi na po. Minsan lang po ginawa ni Kristo. Isahan lang. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo ay ganap na kabayaran para rito. Tayo ay lubos ng nalinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinatawad tayo sa lahat nating kasalanan ayon sa Kolosas Kapitulo 2:13. At nang kayo'y, sabi dito, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo sa kalakip niya, na pinatawad sa atin ang atin lahat ng mga kasalanan. Ipinatawad sa atin ang atin lahat ng kasalanan. Walang natira, lahat. May katiyakan na kapag humingi ng tawad sa Diyos, ay patatawarin. May katiyakan. Opo. Kaya huwag tayong magkatubiliw humingi ng tawad. Tiyak na patatawarin. Ayon sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9, sabi nga, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kasalanan. Tapat po ang Panginoon. Ang Diyos ay tapat at matuwid. Pag sinabi, tiyak na mangyayari. Kapag inihayag natin ang ating mga kasalanan, hindi niya tayo itatakwil, kundi tatanggapin at lilinisin mula sa lahat ng kalikuan. Ang ating pangalawang punto, ang hindi paghingi ng tawad ay nagbubunga ng kabigatan. Mabigat sa loob. Lalong malulugmok ang makasalanan ng tao pagka hindi humingi ng tawad sa Diyos. Laging dala-dala niya. Maraming kinatatakutan. Ayon nga sa awit kapitulo 30, sa ating teksto 32, versikulo 3, nang ako'y tumahimik, ay nang lumo ang aking mga buto dahil sa aking pag-angal buong araw. Ang kabigatan o paghihirap ay inihahambing sa panlulumok ng kanyang ng kanyang mga buto dahil sa pag-angal buong araw. Ano po?
Ang tao may kasalanan ngunit hindi nagsisisi ay magdadala ng matinding espiritual at emosyonal na bigat. Pare, itong sakit na unti-unting sumisira sa loob at nagpapahina sa buong pagkatao. Tulad ng binanggit sa Awit Kapitulo 6, versikulo 2. Sabi nga, maawa ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y naluluoy. O Panginoon, pagalingin mo ako, sapagkat ang aking mga buto ay nagsisipangalog. Naluluoy at nagsisipangalog ang mga buto. Nangangatal sa takot. Ano po? Ayon pa sa Awit, Kapitulo 32:4, sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init. Araw at gabi ay mabigat ang kamay ng Diyos sa kanya. Kay Haring David, ano po? Ang presensya ng Diyos ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagiging pabigat sa konsyensya ng isang taong hindi nagsisisi. Ano po? Kaya ang iba hindi mapakali, nakukonsensya sa laki ng kasalanan. Ano po? Ang bigat ng kasalanan ay parang dalahin na hindi maalis hanggat hindi ito iniaabot sa Diyos. Kaya kung malaki ang ating mga kasalanan, ibigay natin sa Diyos upang gumana ng ating mga daladalahan. Ang kanyang lamig ng katawan ay nagiging katuyuan ng tag-init. Ayon pa rin sa binasa natin teksto, ano po? Ang kasalanan ay parang matinding init sa araw, na unting-unti nag-aalis ng sigla at kapayapaan. Ang hindi paghingi ng tawad ay nagdudulot ng espiritual na panghihina at kawalan ng sigla sa pananampalataya. May babigat na bunga ang hindi paghingi ng tawad sa kasalanan. Mabigat ang bunga nito. Nagbubunga ang kasalanan. Kaparusahan ang bunga. Ano po? Ang mga kasalanan ay pumunta sa ulo at labis ang kabigatan. Ayon sa Awit Kapitulo 38, versikulo 4. Ayon nga dito sa Awit, sapagkat ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa akin sa ibabaw ng aking ulo. Gaya ng isang pasan mabigat ay napakabigat sa akin. Apo, napakabigat ng daladalahin ang mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, nawawala ang kagalakan. Lahat ng makasalanan na tao, ano po? May nakita ba kayong masayang makasalanan? Laging malungkot. Laging nagtatago. Tingnan mo na lamang, may mga warrant of arrest. Nakakalabas ba? Nagtatago, makasalanan. Buti na lamang tayo, malaya tayo nakakagalaw. Wala tayong kasalanan, hindi po ba? Ayon sa Awit Kapitulo 51, versikulo 8, pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na inyong binali ay mga galak. Ayan na.
Ang hindi pagsisisi ay nagdudulot ng matinding kalungkutan. Opo. At pagsisisi sa puso. Ang kasalanan ay nagpapalayo sa Diyos at sumisira sa ating kapayapaan. Opo. Nagiging magulo ang ating isip. Laging may iniilagan. Ang kasalanan ay laging may kaakibat na paghihirap. Hindi ito maaring paghiwalayin. Ang hindi pagsisisi ay nagdadala ng espiritual na dalawhati. Sabi nga sa aba nila o kawawa ang mga nagtatago ng masamang gawain. Masama, naglilihim ng masamang gawain. Ayon nga sa Isaiah Kapitulo 29:15. Sa aba nila na nagsisihanap ng kaslaliman upang ilingid sa Panginoon, ang kanilang payo at ang kanilang mga gawa ay nasa kadiliman at kanilang sinasabi, sinong makakakita sa atin at sinong makakakilala sa atin. Diba? Ang pagtatago ng kasalanan ay nagdudulot ng sumpa at kapahamakan. Walang lihim na hindi mahayag sa harap ng Diyos. Alam lahat ng Diyos. Walang maitatago, o malilihim. Kaya't ang pag-amin at pagsisisi, ang pagsisisi lamang ang daan tungo sa tunay na kapayapaan. Ang naglilihim ng kasalanan ay hindi sasagana. Opo, hindi sasagana. Ayon nga sa Kawikaan 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Wala, hindi giginhawa, maliwanag po. Hindi aasinso. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Di ba? Magtatamo ng kaawaan sa Diyos ang nagpapahayag ng kanyang kasalanan. Ang hindi pagsisisi ay nagdadala ng kasalatan. Alam nga naman, yumama ka, nagtatago. Siyempre, hindi ka makapaghanap buhay. Marami kang kinatatakutan. Hindi lamang sa material, kundi lalo na sa espiritual. Ang pinakamalaga ay espiritual. Ang taong nagtatago ng kasalanan ay hindi makakaranas ng tunay na kasaganaan ng Diyos. Opo. Ang pamumuhay sa katwiran ay nagdadala ng pagpapala at kapayapaan. Wala kang kinatatakutan, di ba? Kaya namumuhay tayo ng mapayapa. Samantalang ang kasalanan ay laging may kasamang sakit at pighati. Kaya't mas mainam na lumapit sa Diyos nang may tunay na pagsisisi upang matamasa ang kanyang biyaya at kapatawaran. Kung kaya, gawin ang sumusunod na punto. Ang ating pangatlong punto, ano po? Humingi ng tawad. Kasabi nga na Isaiah 1:18, kahit mapula ang inyong nakasimpulan ng mapulang-mapula, ay mapapuputiin ng Diyos pagka humingi ng tawad. Ano po? Ang ating ikatlong punto, ihingi natin ang kapatawaran ng ang mga kasalanan. Ayon nga sa ating teksto, awit 32:5,
Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasalanan, kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipapahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at inyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ano po? Kinilala niya ang kanyang kasalanan sa Diyos. Ayon nga sa binasa natin teksto, ano po, sa halip na ikaila, kinilala niya o ipinagwalang bahala. Inamin ni David ang kanyang kasalanan sa harap ng Panginoon. Sa pagtanggap ng ating kasalanan, kinikilala natin na tayo ay nangangailangan ng kanyang awa at biyaya. Ang kanyang kasalanan ay hindi niya kinubli. Ayon pa rin sa binasa natin teksto, sa 32:5 ng awit. Ang pagtatago ng kasalanan ay nagdadala ng bigat sa ating kalooban. Opo, totoo po yun. Ngunit ang pagsasabi nito sa Diyos ay nagbubukas ng daan sa pagpapalaya at kapatawaran. Kung paano hindi gumagaling ang sugat na hindi inaalagaan, hindi rin mapapatawad ang kasalanan ikinukubli. Diba? Kaya ihingi ng tawad. Lumantad na, huwag magtago. Kanyang ipinahayag ang kanyang pagsalangsang sa Diyos. Ayon pa rin sa ating binasang teksto, ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sa puso, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag sa Diyos ng ating mga nagawang kasalanan. Kapag lumapit tayo sa Kanya ng may kababaan loob, tinutupad niya ang Kanyang pangakong tayo'y patatawarin. Ayon pa sa ibang teksto, ito ang hamon sa mga Israelita ng Panginoon. Sa Esra, Kapitulo 10, versikulo 11. Ngayon ngay na nga mga pahayag kayo sa Panginoon, siya Diyos ng inyong mga magulang, at inyong gawin ang Kanyang kalooban at magsihiwalay kayo sa mga bayan ng lupain at sa mga babaeng taga-ibang bayan. Mangagpahayag kayo, sabi na, sa Panginoon. At sa Jeremias 3:13, kilalanin mo lamang ang inyong kasamaan na ikaw ay sumasalangsang sa Panginoon mong Diyos at inyong ikinalat ang inyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy, at kayo'y hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Yan nga, sa lumang tipan, ang Israel ay paulit-ulit na lumalayo sa Diyos. Ngunit, palaging bukas ang kanyang imbitasyon na magsisi at bumalik. Hinihintay lamang silang magsisi at bumalik. Ganito rin tayo. Ganito rin tayo. Kahit gaano kalayo ang ating nalakbay sa kasalanan, kahit makaano karami ng ating kasalanan, maaari tayong bumalik sa Kanya, sa Diyos. Handa siyang magpatawad. Kaya, huwag tayong mahiya. Hindi nga tayo gumawa ng kasalanan, mahiya pa tayo humingi ng tawad. Ihingi natin ng tawad upang tayo'y mapatawad. Kung ipapahayag ang mga kasalanan,
patatawarin at lilinisin. Ayon niya sa Una Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Sabi niya, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pangakong ito ay napakatibay. Napakatibay kapag ipinahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos, ay hindi lamang nagpapatawad, kundi nililinis din tayo. Nililinis din, papuputiin na parang niebe. Hindi niya lang pinapawi ang hatol, kundi binabago rin niya ang ating buhay. Kung kaya, ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Kung hindi natin aaminin ang ating mga kasalanan at pagkakamali, paano tayo mapapatawad? Ang pagpapahayag ng kasalanan ay isang hakbang ng pagpapakumbaba at paglapit sa Diyos. Ang sugat ay hindi gagaling kung hindi ito ihahayag at gamutin. Alam niyo, ang sugat pag nakatago, anong labas niyan? Lalong mabubulok. At ang kasalanan ay hindi mapapatawad kung hindi ito aaminin sa Diyos. Kaya't ang unang hakbang sa kagalingan ng ating espiritu ay ang paghingi, ay ang pagpapahayag ng ating pagkakasala. Tandaan ang tatlong bahagi ng kumpisyon. Pangungumpisal. Tatlo. Pag-amin ng kasalanan, pagiging malungkot dahil sa kasalanan, pag-amin sa ating isip, malungkot ang ating mga damdamin, at pagpapasya na iwan ang kasalanan o kalooban. Ayan na, isip, damdamin at kalooban. Magtiwala na patatawarin tayo sa atin ipinahayag na mga kasalanan. Magtiwala po tayo. Huwag tayong mag-alinlangan. Ha? Ang Diyos ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi galit. Hindi galit. Habang panahon. At nagagalak sa habag. Ha? Nahabag sa habag. Ayon nga sa Micah, Kapitulo 7, versikulo 18, sabi nga dito, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahan loob. Ha? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit. Hindi natatagal ang galit ng Diyos sa mga lumalapit sa Kanya nang may pagsisisi. Siya ay puspos ng awa at kagalakan magpatawad. Sa mga tatalikod sa kasalanan at manunumbalik sa Diyos, siya ay mahabag at may masaganang pagpapatawad. Ay magsibalik na sa Diyos. Ayon sa Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 7, sabi dito, lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon
at kaawaan siya. Kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Sagana kung magpatawad ang ating Panginoon. Kung tayo ay magpapakumbaba at tatalikod sa ating kasalanan, siya ay mayaman sa habag at handang magbigay ng bagong simula. Ang ating panghuli, una, pasalamatan ang pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapatawad ng Diyos ay isang di matutumbasan biyaya. Ito ang dahilan kung bakit tayo may pag-asa at kalayaan mula sa bigat ng kasalanan. Pangalawa, pag-isipan ang kabigatan ng hindi paghingi ng tawad. Pag-isipan. Mag-isip tayo, baka sakali. Nalaala natin humingi ng tawad. Ang kasalanan hindi ipinapahayag ay parang lason sa ating puso. Kakabog-kabog ang puso. Unti-unti nitong sinisira ang ating kalooban at hinahadlangan ang ating relasyon sa Diyos. Ang pangatlo, ganapin ang tungkulin, humingi ng tawad. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik, ganapin agad. Huwag natin ipagpaliban ang paglapit sa Panginoon. Sa bawat araw na lumilipas na hindi tayo nagpapahayag ng ating kasalanan, lumalayo tayo sa Kanya. Ang hindi pagpapatawad, ang hindi napatawad na kasalanan ay humahadlang ng pagpapala ng Diyos. Ngunit sa Kanyang kapatawaran ay isang kayamanan nagbibigay daan sa lahat ng iba pang spiritual na biyaya. Kaya huwag natin ipagkait sa ating sarili ang kaligayahan ng pagpapatawad. Lumapit tayo sa Diyos ngayon at ipahayag natin ang ating kasalanan. Bilang hamon, pasalamatan natin ang Diyos sa ating kapatawaran at ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan. Lahat ng uri ng kasalanan inyo pong pinatawad sa mga taong humihingi ng kapatawaran. Tunay na pagpapala ang dulot ng nais. Gumaan ang dinadalang kabigatan ng dahil sa kasalanan. Huwag nawang mag-alinlangan lumapit at magpahayag ng kasalanan sa inyo, Panginoon. Nagtitiwala po kami na inyong patatawarin at mararanasan ang pagpapala ng pagpapatawad at ang inyong kagandahan loob sa mga tapat na nagsisisi ng mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakakaloob, ayon nga sa ating teksto, sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9 at 10, sabi dito, parangalan mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang inyong mga kamalig ng sagana at ang inyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa pagpapatawad ninyo sa amin ng aming mga kasalanan. Tunay na pagkalumapit sa inyo, iyo po kaming tatangkilikin at patatawarin. Nawa sa aming pagkakaloob, pangunahan mo kami at
magbigay nawa o ibigay ang naayon sa kanilang pasya. Huwag nawang mabigat sa kanilang puso, maging mag-aanawa at may kagalakan na pagkakaloob. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat sa natapos na ating pagkakaloob. Panginoon, salamat sa mga salaping aming nakalap ngayong gabi. Nawa iyong pagpalain ang salaping ito at magamit nawa sa bahay, sambahan ng ayon sa iyong kalooban. Ikaw nawa ang mag-ingat sa amin, lalo sa aming mga hanap buhay at patuloy kaming sumagana sa araw-araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan Panginoon Hesus. Amen. Tayo po'y tumayo muli. Let's all sing All Glory. We will give all glory to your name. For 1,000 generations, your word is still the same. We rely on your wisdom and your ways. We will humble all our prideful heart, so there is nothing left but you. You have written your fame across the heavens. The mighty seas resound and sing your praise. The fields and the trees, they join the chorus to fill the earth with jubilant refrain, where forever you will reign. We will give all glory to your name. For 1,000 generations, your word is still the same. We rely on your wisdom and your grace. We will humble all our prideful heart, so there is nothing left but you. Your deeds are renowned among the nations. Deliverance has come, for you have saved. Splendor and majesty surround you. Strength and joy within your dwelling place, where forever you will reign. We will give all glory to your name. For 1,000 generations, your word is still the same. We rely on your wisdom and your grace. We will humble all our prideful heart, so there is nothing left. We will give all glory to your name. For 1,000 generations, your word is still the same. We rely on your wisdom and your grace. We will humble all our prideful heart, so there is nothing left of me but more of you. We will humble all our prideful heart, so there is nothing left of me but more of you. We will humble all our prideful heart, so there is nothing left but you. Manatili po tayo nakatayo. Tayo manalangin.
Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga mensaheng aming tinanggap na nagbibigay kagalakan at kalakasan ng aming espiritu. Tunay na inyong patatawarin sa kasalanan ng mga tapat na nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Kayo ang Diyos na mahabagin at kumakalinga sa mga nagpapahayag ng mga kasalanan. Nawa ang pagpapala ng pagpapatawad ay magpagaan ng mga kabigatan tinataglay ng dahil sa mga masamang gawain. Lumalapit po kami at umaasa ng inyong habag. Nawa magbigay ng kagalakan at mararasan ang inyong kagandahan loob. Salamat sa lahat na gumanap at nakibahagi sa gawain. Patuloy nawa sumagana sa ating puso at buhay. Makita sa ating buhay ang pagpapala ng Panginoon, maging sa online. Nawa ang aming mga samot dalangin, kung inyo pong lulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makarating ng ligtas sa aming mga tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen.